Mahigit 100 kilometro ang layo ng bayan ni Athena mula sa lungsod ng Iloilo. Humigit kumulang 4 na oras ang tatakbuhin ng pampasaherong bus patungo roon. Iyon ay kung kaskasero ang driver. Pangatlong beses nang punta ito ni Techi sa lugar ng kaibigang si Athena. Ito rin bali ang pinakamatagal na pamalagi niya dahil tulad ng kaibigan, doon din siya magpa-practice teaching. Walking distance lang ang bahay ni Techi mula sa Western Visayas State University, isa sa mga pinakasikat na universidad sa Region 4, lalo na pagdating sa kursong edukasyon. Dalawa silang magkakapatid. US Marine ang kanyang kuya at nakabase sa Amerika. Nang mag-grant ang petition nito para sa mga magulang nila, naiwang mag-isa sa Pilipinas ang dalaga. 3rd year pa lang siya noon sa kursong Bachelor of Science in Education. Para magkaroon ng kasama sa bahay, minabuti ng mga magulang na tumanggap sila ng mga lady bed spacer bago tumulak ang mga ito ng Amerika. Isa si Athena, katulad niyang edukasyon ang kurso. Sa mga naging borders nila, nang tumagal ay naging matalik niya itong kaibigan. Malapit na tayo sa inyo, di ba? Galak na tanong ni Techi sa kaibigan habang ang mga mata ay humahagot sa kagandahan ng tanawin na nadadaanan nila. Malayo pa, Tits. Nakapagit pang sagot ni Athena. Huh? I said malayo pa. Basta alam kong malapit na tayo. Giit ni Techi at kiniliti sa tagiliran ang kaibigan. Paano mo natitiyak na malapit na nga tayo? Natatandaan ko, basta namamaybay ang bus sa tabing dagat. Udyat na iyon na pumapasok na tayo sa kabayanan nyo. Oo na. Tumingin sa pagkakaupo si Athena at inimulat ang inaantok pang mga mata. Oo, tingin ko'y parang hindi ka napagod sa mahabang biyahe natin ah. Binatukan ni Athena ang kaibigan. Bakit ba? Maang tanong ni Techi. Dahil aircon ng bus, dinig ng lahat ang paghaharutan ng magkakaibigan. Pati ang konduktor ay nawili rin panuurin ang dalawa. Kay huli nang mapansin itong lalampas na ang bus sa nakatalagang unloading area ng mga pasahero. Sumubsob pa ang magkakaibigan sa likuran ng upuan sa biglang paghinto ng bus. Naku, andito na pala tayo. Nabiglaman ngunit hindi pa rin maawat ang tawa ni Athena. Tara na, Tets. Hanggang makalabas sila ng bus ay hindi nagtaas ng mga mukha ang magkakaibigan. Lahat kasi ng naiwang pasahero ay sinusundan sila ng tingin. Ikaw talaga? Kinurot ni Techi ang tagiliran, ang nakangiting kaibigan. O sana tayo? Anito, nagpalingalinga sa paligid. Ang sabi rito sa text ni Kuya Arman, dito na tayo sa waiting shed maghintay sa kanya. Papunta na raw siya rito. Pabalik-balik na binasa ni Athena ang message sa kanyang cellphone. Muling kumabog ang puso ni Techi sa pagkakarinig ng pangalang Arman. Sa totoo lang, kaya siya nag-overreact kanina sa panunod yun ng kaibigan ay dahil may katotohanan iyon. Kailan nga ba sila unang nagkita ni Arman? Nung nakarang taon, dahil may mahalagang transaksyon ang binata sa city. Hindi na ito ipinadala via Western Union ang monthly allowance ng nakababatang kapatid. Ito na mismo ang personal na pumunta sa boarding house para ibigay ang pera kay Athena. Nang ipakilala siya noon ng kaibigan kay Arman, pakiwari niya ay saglit na tumigil ang tibok ng puso na bigla namang bumilis ng kamayan siya nito. Parang isang malakas na agos ng tubig na pagkatapos harangan ay bigla rin pinakawalan. Pagkanobyo na rin siyang nung high school days, pero katawaan lang para main sa barkada. Ordinaryo lang ang feeling siya noon pag nagkikita sila ng nobyo. Pero ngayon, ibang-ibang lukso ng kanyang puso nang makita si Arman. Walang duda na love at first sight siya sa binata.
Para kasing si Piolo Pascual ang profile nito, pero moreno at matangkad si Arman kaysa sa kanyang idolo. Iyon naman ang gusto niya sa isang lalaki, tall, dark, and handsome. After that first encounter, pinaunlakan niya ang matagal ng pag-aanyaya sa kanya ni Athena na sumama siyang magbakasyon sa lugar nito. Unang paunlak niya ay noong 20th birthday ng kaibigan. Ang pangalawa ay noong Last All Souls Day. Bitin siya lagi dahil mahaba na ang 3 araw na stay niya noon. Pero kahit pa, hindi maipagkakailan na i-enjoy niya ang bakasyong iyon. Lagi na silang kasama sa pamasyal ni Arman. Laging nauuwi sa pagbamangayan ang anumang paksang papag-usapan nila. Kontento na ang dalaga. Basta makapagsalita lang ng tahimik at suplado si Arman. Uy, Bingi. Narinig mo ba ako? Untag ni Athena. Bakit naman ba? Nainis na siya sa kaibigan. Kako, tila may pinagkakaguluhan sa munisipyo. Inginuso ni Athena ang 2-story building sa di kalayuan nila. Sa main lobby ay nagsisimulang dumami ang kalumpon ng mga tao. Pilit namang hinahawin ng mga pulis ang mga nanggigit-gitang osyoso. Oo nga no. Bumalik sila sa realidad, ang isip ng dalaga. Wala pa naman si Kuya Arman no. Halika, tingnan natin kung anong nangyayari. Napangiwi si Athena. Kinalas ang kamay ng kaibigang humihila rito. Mandar na naman yung pagkatsismosa mo. Ang parents ko lang naman ang gustong education ang kunin kong kurso dahil in demand daw ito ngayon sa US. Ang gusto ko talaga ay maging isang Corina Sanchez. Bago pa man makahumas si Athena, sumama na siya sa hugos ng mga tao papasok sa bakuran ng munisipyo. Napasunod si Athena nang hindi oras, panay ang iling. Ito ang inaayawan ng dalaga sa kanya. Masyadong mausisa. So curious siya sa lahat ng bagay, kaya nga siguro marami siyang alam. Napatda si Teche nang makitang bangkay ng isang binatilyo ang pinagkakaguluhan. Wakwak ang dibdib at wala na ang puso. Aswang ang buwan yan. Anang matandang babae sa harapan ng dalaga. Hindi. Palagay ko'y kanibal. Sambit naman ng isang kabataan. Kung kanibal yan, di sana pati katawan ay kinain. Pagtutuwid ng isang lalaking may edad na. Oo nga. Makapanabay na sang-ayon ng mga meron. Hindi ba't ganyan din ang nangyari sa isang binatilyo noong nakarang All Souls Day? Oo nga. Tumahimik na kayo. Maring saway ng pagkahepe ng pulis. Magsiwan na kayong lahat. Sinong pamilya ng biktimang ito? Napaatras din si Techi. Pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sikmura. Nagulat pa siya nang may dumantay sa kanyang balikat. Si Athena. Ito rin ang namumuti ang masuka-suka. Halika na. Baka hinahanap na tayo ni Kuya. Nung last kong punta ay may ganito ring pangyayari ah. Pinisil-pisil ni Athena ang nanlalamig niyang kamay. Nagkataon lang siguro. Paglabas ng gate ng munisipyo ay natanaw ni Techi at Athena ang owner-type jeep na nakabarada sa tapat ng waiting shed. Ang malaking maletang digulong ni Techi ay nasa taas na at nakatali sa baggage carrier ng jeep kasama ng maliit nilang traveling bag. Nadagdagan ang kaba ni Techi nang makitang nakatayo sa gilid ng jeep si Arman. Lalo itong kumisig sa suot ng midnight blue shirt na pinarisan ng light blue maong pants. Ang slice mid basketball shoes nito na white and gray combination ay terno sa suot nitong sports cap. Muli niyang hinagul ang tingin ang binata. Bahagyang nakakuyom ang mga kamao na ginigitawan ng katamtamang laki ng ugat. Lalaking lalaki ang dating nito. Maamong mukha at ang nakakaakit ay ang laging nakapinid ang mga labi na tila hinahali na siya para padapuan ng mga halik. Saan kayo galing? Madilim ang mukhang bati ni Arman. Parang ibong lumipad
ang paghangin ni Teche. Dyan lang kuya. Nautal na sagot ni Athena. Inuna niyo pa yung pang-uusyoso at iniwang nakatiwang mong ang mga gamit niyo rito. Sandali lang naman kami kuya. Anong sandali? Mabuti at dumating ako agad. Kung hindi, tinangay na ang mga bagay niyo. Akala niyo ba sa syudad lang may magnanakaw? Litit sa ugat sa leeg. Napaglilitan niya ng binata. Napangiwi si Teche. Ito ang mga negatibong attitude na ayaw niya sa binata. Tahimik pero pag nakabuelo ay daig pa ang machine gun. Laging galit sa mundo. Kalalaking tao mataray. Nang magkaroon din ng ganyang pangyayari noong nakaraang All Souls Day, ay grabe rin yung pang-uusyoso nyo. Hindi ba't muntik na kayong mapahamak ng magka-estampid sa loob ng sementeryo? Sa ulitin, bago kayo mang-usyoso, tiyakon yung hindi delikado. Paano pala kung nagbabarilan dyan kanina? Magre-reason out na sana si Teche, ngunit siniko siya ng palihim ng kaibigan. Napalunok ng hindi oras ang dalaga. May pang-aalong ikinawit ni Athena ang bisig sa biwang ng kapatid. O siya. Sorry na kuya. Tayo na. Palihim pa niyang kinindatan si Teche.